Fuel tank tayo guys. Bukas tayo ng ano. Okay. Yun. Bukong man ka na mo. Kaya pa isa gre. Sige. So pag binuksan nyo yan, merong seal yan. Ayan o. Okay, takip talaga. So tatlong fuel extreme ang ilalagay natin guys para sureball talaga na ano. Yan. Okay. So ganun na kasimple. Yun. Okay. Isa. Wala kang ganito. Next. Ang ating mga birador. Ayoy. Pang ano na, pang makina yan. Baka lumakas yung RPM ng katawan mo. Mahay ka. Baka imbis nga gabi ngayon sabihin mo liwanag ng araw ah. Nakahay na. So ayan na guys. Okay. So dalawa. And then pangatlo na. Okay, yun. So ang gagawin natin, hindi tayo magkakat ng video para makita nyo yung result agad kung ano mangyayari after treatment na nilagay natin. Okay. So ayan na, sige, close. And then start natin yung makina guys. Taklob, ay no, nandyan no. Okay. Sige, takip. So doon tayo sa engine guys. Tara. Papaanda rin na natin yung makina. Hindi natin ikakat yung video para makita nyo yung kalalabasan ng tira natin. Okay. Walang cut ang video guys kasi marami nagsasabi sa atin na ano, yung mga basher natin. Pero sa bagay, sa awa ng Panginoon, wala naman nagbabash sa akin. May nagbabash pero mabilang lang ng daliri guys kasi hindi naman tayo taong nag-ano ang atin totohanan, kumbaga dinyos, kumbaga sa Bisaya na trabaho. Okay, so start na natin makina guys. Yan. So anong gagawin mo? So simple lang gagawin mo dito. Papaandarin mo lang makina and then hayaan mo siyang mag-idle. Pag naglagay ka na ng Hado engine treatment guys, so shout out aking birador nga si Brad Ping Morales. Okay, si Brad Ferrer. So ulitin ko guys, pag once na naglagay na kayo dyan, so mangyayari dyan, wala kang ibang gagawin kundi i-idle mo lang yung makina mo. So pabuti natin ng mga ilang minutes yan, mga 2 to 3 minutes hanggang 5 minutes, nga makasirculate lang yung Hado Extreme Fuel Economy doon sa nilagay natin sa tangke. Mula sa tangke, didiretso siya doon sa tatawag na ano, didiretso siya doon sa yung fuel pump mo, tapos doon naman didiretso sa common rail system, and then sa filter, tapos injector, sa common rail system, sa filter muna, then common rail system, pagkatapos didiretso na siya doon na mismo sa injector. And then yung injector mo guys, ano kasi yan, injector natin marami siyang tinatawag ng mga carbon buildup. So pag nagkaroon ng carbon buildup yan, ang mangyayari naman dyan is magkakaroon siya ng mga bara-bara. Okay, so yung bara-bara, ang spray ng injector mo hindi na pantay. So ang mangyayari nun, pag hindi na pantay yun, magkakaroon siya ng rough idling. Okay, bakit? Kasi nga tawag niyan, yung engine mo is hindi pantay yung spray ng fuel. So ang gagawin niya, papantayin niya yung yung rough idle mo doon. Okay, so pag nagpantay na yun, magaganda na yung sipa ng piston mo kasi pantay na yung tawag niyan, yung injector mo. So ang mangyayari doon, pag pantay na yun, maganda na yung sipa, okay na. So ano naman susunod na mangyayari? Yung Hado Fuel Extreme Economy, didiretso na yun doon sa combustion chamber. Okay, so pupunta na doon yan, mababasa na yung tinatawag na yung top ng piston, tapos yung lahat ng carbon build up doon, mababasa yun ni Hado Fuel Extreme Economy. Pag nabasa yun ni Hado guys, ang mangyayari dyan is ganito. Pamimelt niya yun, tutunawin niya yun, nilinisin ng kusa yun na hindi ka nagbubukas ng engine. Okay, so paano mo masasabi na tutunawin? Kasi yung Fuel Extreme Economy na nilagay natin, ang gagawin ng technology na yun, siya mismo yung mag-a-address ng cleaning effect doon sa loob. So tutunawin niya yung valve set tsaka yung barbula mo. So may setting yan, may tinatawag na valve setting yan. So mayroong mga carbon build up yan doon, siya mismo magtutunaw doon, lilinisan niya ng kusa yun. Okay, so pag nalinis na yon, magkakaroon ka na ngayon ng compression na matatag. Bakit? Kasi wala nang singaw yung barbula mo. Kaya nga tinatawag niya, pinapa-resetting niya, pinapa-valve lapping nila yan, di ba? Kasi nga singaw na yung barbula mo. So anong nangyari? Dahil dun sa carbon buildup, kumakalso doon sa barbula. Okay? So tawag yan, ano naman mangyayari sa first ring, sa second ring. So yung first ring mo kasi hindi napapasok yun ng oil. Okay? Kasi nga may scraper yung second ring . Si Hado Fuel Extreme Economy, siya yung papasok doon mismo sa loob ng piston canal. Okay, yung piston canal mo guys, maraming dumi yan doon. Okay, kasi nga simula pagbabago ito, hindi na to bago to medyo matagal na to. So ang mangyari diyan, marami na siyang carbon buildup doon. Hindi pa siya nabubuksan. So ang nangyari doon, yung first ring mo, wala na siyang laro.
Kasi nga yung first ring mo marami ng carbon. Yung piston canal na kung saan nakalocate yung first ring natin. So marami na siyang carbon build up doon. Ang mangyayari doon, hindi niya kayang linisin yon mag-isa. Okay? Kasi nga wala namang oil dumadaan doon eh. So mangyayari doon, yung fuel stream economy nilagay natin sa fuel tank, siya mismo mag-address doon, dudukutin niya yung dumi doon sa loob. Ganun yung technology guys sa sistema. Kaya magugulat ka habang nagdadaldal ako dito, makikita natin after few minutes yung RPM niya magbabago yan. Babalik yan into 1,000. Hindi ko pa in-RPM, ina-ideal ko pa lang, pinapaliwanag ko sa inyo kung mangyayari. At least alam nyo na kung ano yung mangyayari, bakit nagkakaroon ng technology na ganyan. Kasi sabi nila kalokohan daw, pero hindi ito maging kalokohan kasi almost 900 na video natin. Okay? So balik tayo guys. And then after na, yung mangyayari dyan, dinukot niya na yon. So magkakaroon tension yung ring mo. So magkakaroon ng magandang pick up doon sa compression. Kasi yung ring mo makakalaro na siya. So kung makakalaro na siya, wala nang way ng loss compression. So okay, so ibig sabihin okay na yung ring niya. Ay paano yung liner? So yun liner guys. Ang mangyari naman sa liner mo ganito. 'Di ba naglagay tayo ng 500 ml sa engine. So yung Hado engine treatment naman nilagay natin doon na 500 ml. Ang gagawin niya simple lang. Lahat ng metal surface ng bakal mo, metal to metal contact, lahat okay, sasabihin ko sa inyo 200% lahat ng metal contact. Kahit may dumaan pa yan yung oil sa turbo, titirahin niya yon. So lahat ng gas-gas doon, lahat ng may mga scratches doon na 2mm ang kakapal, titirahin niya, tatapalan niya yan. Okay? Tatapal si Hadro na wala kang ibang ginawa kundi technology lang, hinulog mo lang, nag-idling ka lang, siya na bahala doon. So yun ang mangyari guys. Lahat ng bearing, yung main bearing, Conrad bearing, crankshaft, valve train mechanism, dual overhead camshaft, cam lube, tappet, yung kanyang rocker arm system, yung mga bearing na tulad sa mga Ford na may mga rocker arm bearing type. So lahat na basta metal to metal contact na nagkikiskisan, ang gagawin ni Hado engine treatment is lahat ng friction tatanggalin niya. And then cleaning niya na yon. Pagkatapos cleaning niyan, magko-chroming na siya. So ibig sabihin, multi-task ang gagawin ni Hado. Kaya magugulat ka, on the spot makaka-recover siya. Okay, so almost na tayo, 5 minutes na tayo nag-idle. So yun ang magiging guys, tawag yan. Walang magic po ito. Managsasabi sa akin baka magic. Hindi po ito magic. So walang cut ang video natin, at least makita nyo, ma-prove nyo kung ano ang mangyayari sa engine. So ganun po siya ka-simple, laruin. Okay? So sabi ko nga sa marami, pwede kayong sumugal. Pag walang nangyari, pwede natin ibalik yung pera nyo. Marami na ako natitreat guys, hindi ko na nabibidyohan, na lagi ko sabi sa kanila na pag walang effect, within 10 minutes, test drive natin. Pag walang effect, ibalik nyo yung pera. Walang problema, babalik natin. Kasi wala namang effect eh. So parang nangyayari, parang naglulukuhan tayo kung walang effect. So sabi naman ng isa, sir baka after 1 day, 2 days, 3 days, wala na siya. So sabi ko naman, sir, yung Hado natin, pag nag-chrome yan, kasi chroming yan eh, ibig sabihin, tapal. Pag nag-chrome yung Hado engine treatment guys, pag dumikit yan dyan, 10 years warranty yan, ang tagal niyan bago yan magdandan kalagas. Okay, kaya magugulat ka, yung lumang engine nakaka-recover kasi tinatapalan nyo yung mga gas-gas eh. Pag natapalan nyo na yung gas-gas, magugulat ka na lang na okay na siya. Kasi binabalik niya kumbaga nire-revive niya yung engine mo, nire-revitalize niya yung engine mo guys. Kaya niyang buhayin muli yung mga lumang mga sasakyan na mga gas-gas. Okay, so mas mabisa siya kung bago. Yun din ang pinakamaganda ng guys, kung nag-treatment ka bago unit mo, mas the best yun. Okay, so check natin, tingnan natin after ng ilang minutes kung paliwanag sa inyo. Kaya itong price na ito is, ang set price po talaga nito company is 5,750. Free shipping fee na po ito. Wala na kayong mabayaran sa shipping fee. Ang gagawin nyo lang, i-chat nyo lang ako sa akin FB page ko na, yung number ko naka-indicate naman dyan sa ating YouTube channel sa ibaba description, 0917-125-396. So gagawin nyo yan guys, pangalan mo, tapos yung tawag niyan, yung address mo, then contact number, and then yung LBC branch kung saan mo siya i-pick upin, kung saan branch mo siya kukunin. So ganun lang po siya kasimple. Tapos mga 3 to 5 days po yan, or minsan 7 days, depende sa layo, depende sa availability ng truck ng, kasi by land kasi hindi bawal ang additive sa barko, sa aeroplano. So tina-tracking po yan, kaya medyo matagal. So okay, so tapos na tayo guys. So ang gawin natin, RPM na natin, check na natin kung ano mangyayari after few minutes, almost 5 minutes, mag 6 minutes tayo guys. So RPM ko muna, tingnan natin. Kita nyo yung RPM 1,000. Nakita mo galit na siya into 2,800 galit na siya. So ibig sabihin okay yung tira natin. Tingnan nyo, pakinggan nyo mabuti yung yung kanyang RPM sa 1,2. Maririnig mo talaga yung galit ng makina. Binuksan ko yung bintana para marinig nyo talaga.
Tsaka very responsive na siya. Ayan, kita nyo guys, ganun siya kaganda. So ang tanong dyan, paano siya tatagal? Kailangan mo itakbo guys ng 120,000 km para yung chroming na napasok doon sa engine mo, tsaka yung pag-cleaning niya doon sa loob ng combustion chamber mo, tawag niyan, babalik na naman sa parang magde-delay naman siya. Ibig sabihin, ganun siya kaganda, ganun yung warranty. Kita nyo yung RPM, lakas na, naglilindol na guys yung unit. So di ba, pag once na kayo mga unit owner, pag ang makina nyo lumilindol parang ganun, ibig sabihin malakas yung engine, pumipuwersa. So pag walang pwersa yan, pumipuwersa siya ng 5,000, wala siyang lakas, walang power. So matakaw ka sa gasolina o sa diesel. So yung treatment natin, wala tong pinipiling makina, either BMW ka, Ferrari ka, Lamborghini ka. Unless na may friction guys, titirahin niya yan. Wala siyang pakialam siyado kung mayroong ano yan, luma ba yan, bulok ba na ba yan. Wala siyang pakialam dun, basta may friction, may gumagalaw na metal to metal contact. So ganun po ka-epektibo yung technology na ito. Wala siyang pinipiling unit, kahit maluma, mabrand new, anong klaseng gasoline engine, wala siyang pinipili. So check natin yung after. Kita nyo? Very responsive na siya. Kukunin ko sa 1,000 yung galit niya. Kita nyo? 2,000. So ganun na siya ka-responsive. Kanina yung galit niya tsaka yung wild niya ibang iba. Galit siya na maingay na hindi pino ang andar. So malalaman mo naman yan kasi sa andar ng engine yung ano niya, yung response ng engine maingay, tapos vibrate ng konti, tsaka parang may mga kuliglig na pino. Kung mekaniko kayo, mararamdaman nyo yun. Kung mekaniko kayo, magaling kayo makiramdam. Sa andar plan ng engine, yung kanyang parang malilit na kanaas, ibig sabihin may problema talaga yung loob. Okay, so makikita nyo guys, ayan, very responsive na siya. Pinipitik-pitik ko. Tsaka tingnan nyo, pag pinipitik mo siya, ano nangyari, bumabalik agad yung RPM. Ibig sabihin, nagre-response yung compression doon sa loob ng engine, sa combustion chamber. Kanina hindi mo marinig yung RPM na yan, no? 2,000, biglang pumalo ng 2,000, tapos malakas yung RPM. Tingnan nyo yung ano ko, apak ko ng pa guys. Ayan. Very responsive, hindi ko pa siya inaapakan ng todo. Ayun, no? Apakan ko ng todo para makita nyo. Labo ayun, labo ng camera ko, sorry. Ayun, yan na pala sa ilaw ko. Tingnan nyo guys yung RPM. Sensya na kayo sa chinelas ko madumi. Ano, responsive na siya, di ba? Pitik-pitik lang yan siya guys, pero responsive na siya masyado. Oh, lumilindol yung unit guide, pumapalag talaga, gusto niya nang itakbo. So ganun siya kasimple. Okay, so at least nakita niyo na yung basic pointers guys kung paano. Kahit ito guys, hindi niyo ako nakikita, nagtitest drive ako. Kasi ako pag hindi naman sa pag-angat ang sariling bangko. Ako talaga guys, pag nag-overhaul ako ng makina, nag-aayos ako ng unit, hindi ko na test drive yan. Kasi kung magte-test drive, parang wala kang tiwala sa sarili mo. Basta once na nagtrabaho ka na, alam mo na okay na yan, hindi na kailangan ng test drive. So tulad nito, yung galit ng makina, 1,200, kuha na natin yung galit, tumutunog talaga agad siya bigla, lumalakas ang RPM. So ibig sabihin, pag tinakbo mo, mas malakas ang hataw nito. Kasi yung galit naramdaman mo na into 1,200, pinaka-standard na labas ng unit na brand new. Yan talaga ang standard guys. Minsan nga nakahawak ako ng brand new Raptor. Ang RPM na bagong yung bago lakas ang RPM 2.5 bago maramdaman yung galit. 2.5 brand new nilagyan ko ng hado. Sabi ko nga sa may-ari, pag hindi ko nabalik yung 1,100 ng RPM mo, yung bago mong Raptor binary turbo, ako magbayad sa iyo sir. Ginanon ko. Kasi yun talaga, ganun ako mag-challenge pag once na ako ang paghado ang paghado yung kinakalaban mo sa kwentuhan, ako magbabayad sa iyo. Prove ko lang. Pero pag na-prove ko na okay, bayad sila sa akin. 5,750 ang binabayad na sa akin. So yun po yung klaro-klaro guys. Makita nyo naman sa mga tanong, may mga nagtatanong sa akin yan, yung presyo is ganun talaga. Wala akong pinagbabago dyan. Nationwide price po yan. Set price po talaga yan. Okay? So yun lang guys. So at least nakuha nyo na yung under ng makina. So at least nakita nyo na yung result. So ito yung after. So tingnan mo yung RPM, very responsive na. Tsaka yung galit nyo 3,000. Hindi ko na inaapakan yan hanggang 5,000 kasi kawawa yung makina guys. Lumilindol na siya kung aapakan ko pa. So ayan ang after. Lakas na 1,000. Kita mo, marinig mo na yung 1,000. 1,000. So ibig sabihin nabalik na natin sa standard.
which is 1,100. Okay? So yun lang guys, maraming salamat sa inyo lahat. So salamat sa lahat ng mga walang sawang suporta. Salamat sa mga comment niyo lahat dahil natutuwa po ako doon ako nakakabahagi ng aking kaalaman sa mga comment nyo. So doon ko nakikita kung ano yung mga tanong nyo at nasasagot natin ng maayos. Okay? So share nyo yung video ko guys. So please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.